Breaking news po mga kababayan, Senador Marcoleta, merong matinding pasabog, binira at ginulpi itong si Ping Lacson mga kababayan. Dahil sa kanyang kabobohan at katangahan, ipinipilit at binabaluktot ang batas. Dito po mga kababayan, talagang nilatigo ng husto ni Senador Marcoleta. Nilekturan at ginawang grade 1 itong bendalo na ito. Pakinggan po natin mga kababayan, talagang hindi nakaligtas kay Marcoleta ang pagiging bobo ng senador na ito. Pakinggan po natin bakit tila nagiging mga bobo na mga senador. Kasi alam nyo po, pag wala talagang background sa batas mga kababayan, ay gagawin lahat para baluktutin ang batas. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya dito sa Net 25, binira itong si Ping Lacson na ito. Pakinggan po natin mga kababayan, paano pinagulong ni Marcoleta ang isang bendalo na kagaya ni Ping Lacson. Ito pong pasabog mga kababayan. Huwag kayong kukurap. Ito na po. Panoorin po natin. At shoutout sa inyong lahat mga kababayan at yung mga kababayan natin na mag-comment po sa baba anong lugar po kayo para ma-shoutout ko kayo. At i-like, i-share po ang video ito mga kababayan kasi mahalaga yan para ma-recommend po tayo ni YouTube. Para hanggang ibang bansa, hanggang lahat ng mga OFW, mapapanood tayo. Kaya ito na mga kababayan, ang pasabog ni Senador Marcoleta, may ginulpi na namang bobong senador. Impormasyon na amin pong babanggitin sa inyo. Samantalahin ko na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Unahin po muna natin yung naganap na special session noon pong isang araw na pinatawag po ng Pangulong Bongbong at ang Kongreso po naman, dalawang kapulungan ay tumugon ukol sa bagay na ito. Oo, tama ka Jen. Ito yung proclamation ng Pangulo na kung saan ay nagtawag siya ng isang special session ng Kongreso. At yun naman ay natupad noong June 17. Araw yata ng Miyerkules ba yun, Jen? Tuesday. Oh, Tuesday, ano? Tama, no? Tuesday. Opo. Oh, Tuesday. Hindi, Miyerkules yata yung actual na special session. Tama ba? Nalito tuloy ako. 17. Opo, Wednesday. Yes po, tama pa. Nalito tuloy. Kasi Wednesday. yung Tuesday ninyo ay meron din sa Senado nun Kaya special session yung Wednesday. Tama po kayo. Wala. Wednesday. Yung a day prior to that, June 16, ay nagpalabas ng notice Yes po, ang Senado na magkakaroon nga on the next day ng special session. Yung Tuesday pa na binabanggit ko sa yung press con ng ex-soldiers doon sa Double Gem. Yung pala nasa isip ko. Oo, ngayon, kinabukasan nun, yung special session. Tama po kayo. Ang makikita mo lang na problematic doon sa pagkaka-announce na yon, ang nag-announce ay yung nahirang at that time na President pro tempore and acting Senate President. Yun ang nagbigay ng notice. Sa makatwid, problematic yun dahil sa ating saligang batas dyan, maski sa tuntunin namin, Opo. ang gagawa ng notice na yun is the Senate President. At sa panig namin, ang kinikilalang Senate President is Alan Cayetano. Hindi si Sherwin Gatchalian. Senator Sherwin Gatchalian. Sa kadahilanan na nung sila ay gumawa ng ganong klaseng aksyon na ipahayag nila na siya ang Senate President pro tempore and acting Senate President, 12 lamang sila. Yes po. Malinaw Sa yun. kakulangan ng quorum na itinatadhana sa saligang batas, maging sa aming tuntunin, ito naman ay maliwanag na paglabag doon sa tinatawag nating majority rule. Opo. Na ang majority kasi ay 13 sapagkat hindi naman nababawasan ang bilang ng mga senador na 24. Yes po. So, maaaring sasabihin nila dyan na correct naman yon, sabi niya, sapagkat mga ilang oras noon, nung November 17, dumating nga yung pang-13 sa kanila. Yes.
Kilala naman ninyo kung sino siya. Opo. Siya ang nag-provide actually ng very crucial na majority. Pang-13. Doon lamang nila na legitimize o na-validate yung pagiging Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayan ang tinutukoy dito mga kababayan, si Judas is Lord. Hindi na kayang banggitin ni Senador Marcoleta yung naghudas. Kaya pinasaringan na lang mga kababayan bakit nabuo ang 13, yung 12 plus 1 na senador para hirangin si Win Gatchalian para maging Senate President. Kasi nga, yung hudas na pastor na sinasabi niya na sinunod lang daw niya ang kanyang prinsipyo. Si Lord daw ang nagsabi sa kanya na bumaliktad siya at hudasin si Marcoleta at Cayetano. Ito sabi mga kababayan ni Pastor Villanueva na si Joel Villanueva. Binabati ko po ngayon, sabi niya, I will never betray my principle. Ito po ang sabi ni ayan. Di nyo makita. Sabi, hindi ko po ipagpapalit ang aking prinsipyo. Sabi ni Pastor Villanueva. Muling umani ng atensyon sa social media ang isang bahagi ng privilege speech ni Senator Joel Villanueva noong September 25 or 2025 kung saan ay giniit niya ang kanyang katapatan sa sariling paninindigan at prinsipyo. Ano ngayon? Anong nangyari? Naghudas. Muling inilabas ng ilang netizen ang naturang pahayag kasunod ng mga pagbabago sa liderato ng Senado at ng kanyang paglipat sa majority block na sumuporta kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President sa kanyang tulumpati na kanyang ipinagdiinan, binigyan ng diin ni Villanueva na hindi niya isasakripisyo ang mga pinahahalagahan niyang prinsipyo, ano man ang sitwasyon o pressure na kanyang kakaharapin. Etong buo niyang sabi, I will never betray my principle, ani Villanueva. Pero bali-balita mga kababayan, binayaran po siya ng 300 million pesos. Grabe, katumbas ng ilang maleta ito. Ang sabi pa ay hindi na siya kakasuhan, pati yung mga previous na kaso niya ay mawawala na. Basta kumampi lang kay the Junior is Lord, Maleta is Lord. Kaya tignan nyo po mga kababayan, kahit sa programa ng Net25 kay Senador Marcoleta, hindi na mabanggit-banggit ang Joel Villanueva kasi nakakasuka. Mga kababayan, ito sabi ng mga netizen. Ituloy pa natin. Opo. At natuloy nga, nakapag-reorganize sila. Sa mga tweet, mapapansin po ninyo mga kababayan, Jen, na tinawag yung special session ay para lamang magkaroon ng pagkakataon na ma-formalize yung 13. Yun. Opo. Kasi yung pagpunta nung isa sa amin na dati naming kasama sa panig nung noon ay 12 lang ay hindi mangyayari kahit kailan kung walang sesyon. Opo. So maliwanag na kahit bali-baligtarin man o kaya sabihin man nila na hindi totoo ang sinasabi natin o hindi, pero yun ang maliwanag na function lamang ng pagkakatawag ng special session. Kasi kung titingnan mo, ano ba ang kahalagahan ng mga batas na i-consider namin on the special session? Yun na nga po. Kasi pag tiningnan mo, ang klase at nature ng mga batas, panukalang batas, wala nga sila dun sa status na advanced stage of legislation. Yes. Yung iba under interpellation, yung iba under period of amendments. At kung sisinuhin mo naman yung klase ng mga panukalang batas, yung isa sa pamagat na pamagat lang, declaring waling-waling as the national orchids of the Philippines. Yun. Pagkatapos, mayroon pang dalawang Amerikano na gustong makisali ng Naturalize. basketball dito sa ating bansa. Kaya nahingi sila ng pagka-grant ng Yes po. naturalization. Yes po. So sa mga tweet, ito bang
klase ng batas, panukalang batas na to ang binigyan ng importansya kung bakit tumawag ng special session ang Pangulo? Mukhang hindi yun. Kahit na yung isa pa na masasabi mo doon na anti-dynasty, matagal na to, iba years na yung pinag-uusapan eh. Opo. Kung talagang yung mga yon ay nangangailangan ng madali ang aksyon pang legislature, dapat sana yung mga yun na-certify na urgent ng ng ating Pangulo eh. Bilang urgent bill. O kaya yung iba sana ay nasa stage na ng bicameral conference. Sa mga yung hindi man lang na-certify at yung iba taon ng kanilang ginugol para marating lamang ang estado na yon, hindi talaga urgent eh. Tama. So pangkaraniwan, kung re-reviewin mo yung mga pagkakataon kung saan ay tumawag ang Pangulo ng special session, makikita mo yung sense of urgency. Halimbawa, anong panahon ng COVID-19? Ayun, opo. Kailangan nating maipasa yung, alam mo yung batas na yon, yung bayanihan. Bayanihan Law, 1 and 2. Opo. 1 and 2. Kailangan talagang maipasa yon sapagkat naharap tayo sa isang hindi pangkaraniwang problema ng bansa na COVID-19 talaga. Hindi naman tayo pwedeng gumasta ng kahit pondo ng iba't ibang mga ahensya, magkakasala naman ang Pangulo ng bansa. Kaya nagtawag ng ganong klaseng special session. So hindi pangkaraniwan na pagkakataon, kaya ka tumatawag ng ganon. Pero kung pinag-uusapan ay waling-waling para ma-declare lang na national orchid ng ating bansa, at saka yung o dalawang naturalization. Amerikano na gustong makipag-basketball sa bansa natin at nahingi sila ng grant ng naturalization, citizenship. Pagkatapos meron pang isa, yung mga barangay workers, barangay health workers. BHW ata yun, opo. Alam mo, Jen, ang bilang ng barangay natin sa buong bansa, 42,000 plus barangays. Yes po. Kapag tiningnan mo yung average ng bilang ng isang, merong barangay na malaki, merong barangay na affluent, may barangay na nasa syudad, merong nasa first class municipalities. Cities, yes po. Malalaki talaga ang bilang ng kanilang mga opisina. Nowadays, well-off families no longer buy drinks. Instead, they make fresh, natural. Ayan, mga kababayan ko. Pero sa pangkaraniwan, yung maliliit, lalo na yung first class, ay yung fourth class, Fifth class municipalities. kumisa 10 lang, dala ng kakulangan sa Budget, pondo, opo. at kakulangan sa maraming bagay. So pag in-average mo yun, Jen, across the Philippines siguro, pangkaraniwan, siguro ang isang barangay merong 50 na barangay workers in total. Opo. At least 50. At least 50. Yun ang national average, halimbawa. Yung barangay health workers, karaniwan 4-5 lang doon sa 50. Tama po kayo. Ngayon, anong gagawin mo sa 46 o 45? Hindi kasali doon. Kaya nga sana, mag-interpellate pa ako dyan sa BHW na bill na yan. Kasi sasabihin ko lang na bakit hindi na lang natin unahin yung sarili kong bill na kung saan ay nilalayong ko doon na masakop lahat ang barangay workers. Yes po. Yun lamang, barangay tanod, mas marami sa barangay health workers eh. Ayan. May barangay sweepers, may barangay na pulis tungkol doon sa pagsawata ng drugs. Meron tungkol sa mga pagtatanim. Napakarami nito. Meron sa environment. Meron yung kasama doon sa... Marami po yan, sir. May yung peasant council. meron silang conciliation, yung mediation board, parang gano'n. at saka yung kami nag-aaway-aaway, siya nagkakasundo. lupong taga-pamayapa. Yan, opo. Nandun. Ang dami no. Makikita mo yung national average ng kanilang sinasahod na tulong. Tulong lang ang tawag dyan kasi hindi mo masasabing sweldo dahil voluntary kasi ang pagsiservisyo ng mga barangay workers. Allowance, 500 pesos nga lang ata. Yung tanod ay nag-a-average buong Pilipinas 900 pesos per month. Ngayon, kapag sinunod mo yung halimbawa, yung barangay health workers, sila between 3,000 to 5,000, anong mangyayari sa tanod? Kaya sinasabi ko, ba't inuna natin yung barangay health workers, ba't hindi na lang yung kabuuan ng barangay? Pare-pareho naman silang naglilingkod. Di ba? Ba't pinili lang yung BHW? Kung titingnan mo nga, sinasabi ko ron na yung kapitan,
Oho. Ang average, 5,000 pesos per month, yung kanilang honorarium. Oho. Samantalang yung ating mga kasambahay, siguro naglalaro na between 7 to 8,000 pesos. Totoo po. Oho. Samantalang ang Kahit sa barangay mga kapitan probinsya. dyan, ang trabaho nila ay 24/7. Napakalawak po ng trabaho niyan. Ang mga kasambahay natin, hindi naman 24/7. Opo. Nakakatulog sila ng... Kahit pa paano, makakaidlip naman po. Pero on call sila talaga. Opo. Oo, yung tanod, ganun din. Opo. Pero, tingnan mo ang kanilang kalagayan. Oho. Doon sa batas na aking iminumungkahi, magkakaroon ng isang Barangay Affairs and Development Oho. na magbibigay sa kanila ng adequate expertise. Kasi kailangan matuto sila eh. Opo. May mga training, Pagkatapos seminars. meron yes po. din parang special fund na makikreate doon na kung saan makakakuha sila ng mas maraming pondo, hindi lamang mula sa IRA. Para sa ganon, eventually, lahat ng barangay workers makapagsimula man lang kahit na yung minimum wage. Oho. Kasi kapag ka nag-minimum wage ka, halimbawa rito sa bansa, sa Metro Manila, Manila, magkano opo. ang minimum wage dito? Para mga 600 na po ngayon per day. O More 600, or less. Opo. 600 times 30, at least 18,000. Opo. Oho. Ay hindi naman yung 1,000 pesos. Oho. So, Hindi yun ang naman. nilalayon ng aking panukalang batas. Kaya lang, ayun, ang mas inuuna nila yung kanila kasi sila nga yung leadership ngayon. Oho. Mula sa amin, nakuha nila uli yung beat. Opo. Sila ulit ang may hawak ng bit ngayon. Dati kami ang may hawak ng beat, pero ayun nga, pagkatapos ng wala pang isang buwan parang 28 days 28 lang. days. Kino-question pa nga yung 28 days na yun. Ano? Gumastos daw ata si Senador Alan Cayetano ng 7 million. Oo, Opo, kaya natin 250 million, dinidiscuss, Jen. Opo. Kaya natin dinidiscuss. Opo. Oho. Mahalaga po ito na dapat malaman natin. Ano? Dahil hindi ko nakita na naging justifiable yung pagtawag ng special session. Oho. At malalaman din at malalaman ng tao na kaya lamang talaga tinawag yung special session para magkaroon lang ng pagkakataon. Tama kayo. Yung isa sa amin, opisyal na sumanib dun sa 12. Oo. Para sa ganon, yung quorum na hinihingi Oho. na 13 ay magkaroon Yan. ng katuparan. Oho. Hindi kasi formally makakasanib yung isa kung walang special Walang session. special session. Yes po. O yun ang gusto nating malinaw na ipaliwanag. Ngayon, pagkatapos na matupad yung special session, na hindi nga ako nakapunta, nakarating ako yung bandang alauna na sapagkat merong kalakip na convening ng Commission on Appointments, Jen. Oho. Nakalagay kasi sa notice ng special session na ikukonvene yung Committee on National Defense. Opo. Dahil Under, merong Commission Appointments. lima. Merong 5 na naiwan na opisyalis ng Armed Forces na hindi na confirm. Oho. Yan, nagkaroon din naman ng ng napakaraming paglabag. Ganun ho ba? Kasi ang kanilang ipinamamarali dyan, Sen, bago yung araw na yan, may mga ilang senador na nagpa-interview. Naku, awang-awaan niya ako doon sa mga general eh. Magre-retiro na lamang anya, hindi pa namin na-promote. Parang ganun po eh. Ang nangyari. At ito pala, Ipinakita nilang naaawa sila awa kunwari. daw po sila, Sen. Oo. Pero sino ang may kasalanan? Kasi nung magkaroon siya ng power grab on June 3, kahit 12 lang, pinilit na lang kinuha yung bit. Yes Di po. ba? Oho. Sabi nga natin, kahit na illegal, kahit na irregular ang pagkakagawa, unconstitutional nga yun eh. Oho. Kinakailangan malaman ng tao na para mapalitan mo yung mga opisyales ng Senado, kailangan mo ng majority of all its members. Oho. Ang majority po ay nananatiling 13. So 12 lamang sila, pero nangahas sila na gumawa ng aksyon. Unang-una, pinalitan ang secretary, pinalitan ang sergeant at arms, pinalitan ang president pro tempore, Oho. at yung president pro tempore na hinirang nila ay umakto na Senate President. Ayun. Lahat po ng ito, sa isang araw na ginawa nila ay illegal. Puro illegal ho pala Pagkatapos talaga. noon, sila mismo ay nagpahayag na noon June 3, nagsimula na, nag-announce sila ng sinidye. Aho. Sa mga Synergy tweet, adjournment. Opo. sinidye adjournment, na-bypass ngayon yung 5. Opo.
sana man lang bago nila sana kinuha yung beat. Opo. Hindi sila nag-announce ng CND. Sana yung June 4 o kaya June 5 kung gusto nila, naglagay sila ng isang araw para ma-confirm yung 5. Oho. Kaya pala may tumindig doon na isang senador na talagang pinaninindigan niya na hindi, continuing session po itong ginanap natin. Hindi ito anya bagong pagdinig na ipinatawag daw po, Sen. Alam mo, pwede nilang ipilit yung argumento na yon kahit na pamali. Alam mo kung bakit? Kasi yun lamang ang iniisip nilang kadahilanan para masabi nila na yung less than 1 year Oho. na requirement sa ating batas ay hindi magkabisa. Opo. Dahil sabi niya, continuing lang naman yan kasi yung nakaraang designation is continued on the special session. Yun na nga po. Oo. Eh, sino maniniwala sa'yo, kahit na siguro high school graduate lang dyan, nung sinabi mong CNDA, natapos na yung first regular session. Okay, tapos na yon. Diniklara ko Ang na yun ibig lahat, sabihin opo. na bypass na. Oho. Ayan mga kababayan, dito po nagulpi si Ping Lacson dito kasi nga nakipagtalo, pinipilit na continuation daw. Sabi ni Marcoleta, hindi, bagong session na ito. Kasi nga yung mga general na paritiro na, hindi na po sakop ng confirmation dahil kailangan po, meron po silang 1 year active in service. 1 year active, yung nagtatrabaho pa sila bago yung retirement nila. Pero ito mga kababayan, less than a year na, naparitiro na. Kaya sabi ni Marcoleta, hindi pwede ito labag sa batas. Si Wendalo, itong tropa ni Tito Soto na si Ping Lacson, binugan ni Marcoleta. Kaya ayun, naturjak, kumbaga sa Ilocan, napapispisan mga kababayan sa katangahan. Alam mo, kung babasahin mo, pati saligang batas, na-violate Opo. Kasi Article 7, Section 16 ng ating saligang batas, kapag na-bypass ka, you will need another appointment. Yun, opo. Okay? Kasi na-bypass ka. Nung tinanong ko nga yung isa sa kanila na tumindig na representante ng isang Opo. grupo na constituting 5 of them, sabi ko, alam ninyo yung birthday ninyo, natapos na last month pa, di ba? Kasi Yes po. lahat sila, karamihan sa kanila, nag-birthday May 2026. Parang dalawa doon, parang tatlo May Opo. 2026, yung dalawa ay April 2026. Oho. So, puro less than a year na lang So, talaga. kinilala nila, natapos na kayo kasi umabot na kayo sa mandatory age. Oho. Sa mga tweed, hindi na kayo pwedeng i-reappoint. Tama. Oho. Pumayag naman sila. Tama po. Pagkatapos, alam mo ba ako yung Republic Act 11939? Ayan, tinanong niyo po yan doon sa general. Itong batas na to, inamend niya yung Republic Act 11709. Alam ko po, sabi niya. Alam mo rin ba ako kung bakit ko binabanggit yung batas na ito? Alam din daw po niya. Oh. Alam ko po, sabi niya. Sabi ko, nakulang na po kami sa 1 year. Oho. Gano'n pa man, binanggit ko pa rin, totoo, sabi ko, na ang sinasabi ron, sabi niya, napakalinaw Oho. na hindi na kayo pwedeng, ito, sabi ko, binasa ko to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General, blah, 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 the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. Oho. Sabi niya, alam ko po yun Yun na Ngayon, po, sagot niya, paano ngayon yan? Sabi ko, ako, sinasabi ko lang para ma-record na nakakalabag po tayo sa batas na ito dahil pare-pareho na po kayong less than 1 year. Less than 1 year na lang sa serbisyo. Oho. Ngayon, so kinakatwiran nung mga gustong tumayo. Oho. Continuing naman yan So, bahala na po ang korte sa tamang pagkakataon at sa tamang paraan
at kung sino po yung magko-question ito, kung tama po yung Okay, naging ginawa nila. yung ginawa ng commission on appointments. Kasama po ako doon, kaya hindi po pwedeng hindi ko po banggitin yun. Ayan, mga kababayan ko, kaya supalpal po si Ping Lacson dito. Nagpipilit na, nagfi-feeling na naman na abogado, kaya yun, nasapak ni Marcoleta ng katotohanan. For transparency, for a better democracy, shout out po sa inyong lahat. Gaspar Beltran ng Cebu. At ito pa yung iba, mga kababayan ko. Watching from Davao, Demos Tenes Navarro. Ayan, from Davao po, mga kababayan. So shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po. Salamat po sa inyong suporta. Ito pa yung iba. Ayan o, mga kababayan ko. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay.